Magandang umaga po mga kapatid. Ngayon ay araw po ng Sabado, February 22, 2025. Sa atin pong pagpapatuloy sa pagtalakay sa bagong daan. Nabanggit po natin mga kapatid na ang pundasyon ng bagong daan ay ang pagmamahal ng Diyos sa tao at ang pagsunod ng tao sa kalooban ng Diyos dito sa lupa para ng sa langit. At sapagkat naniniwala po tayo na ang Diyos mismo ay pag-ibig o pagmamahal, kaya pagmamahal po ang ating pundasyon sa samahan o sa komunidad ng bagong daan. At yan pong pagmamahal natin sa Diyos ay may pakikita lamang po natin sa pagmamahal sa ating kapwa. At ang esensya po ng pagmamahal, mga kapatid, ay ang tunay na malasakit para sa ating kapwa. Pagsasakripisyo ng nagmamahal para sa kanyang minamahal. Ibig po sabihin, mas tinitingnan natin ang kapakanan ng ating minamahal kaysa sariling kapakanan. Ang tunay na kaligayahan niya sa halip na kaligayahan natin ang dapat mangibabaw. Pagpapakasakit sa ating bahagi para sa ikabubuti ng ating pinakamamahal, sino man siya. Ngunit ang sabi nga natin, hindi naman ibig sabihin mga kapatid na lahat ng hinihingi ng ating minamahal ay ibibigay natin. Hindi po. Sapagkat sabi nga natin, hindi lahat ng ating hinihiling sa Diyos ay ipinagkakaloob niya. Hindi sapagkat dahil hindi niya tayo mahal, bagkus dahil sa kanyang labis na pagmamahal sa atin. Kaya hindi niya ibinibigay ang ating kahilingan sapagkat alam niya na ito ay makakasama sa atin o kaya hindi pa napapanahon. So gayon din po sa ating minamahal. Hindi lahat ng hinihiling sa atin ng ating minamahal ay atin pong ibibigay kung alam naman natin na makakasama ito sa Kanya. Gayon din naman kung alam po natin na hindi pa napapanahon para mapasa Kanya ang Kanyang hinihiling mula sa atin. Ito po ang esensya ng pagmamahal bilang pundasyon ng bagong daan. Mga kapatid, ang karagdagang esensya ng pagmamahal ay ang pagiging mapagpatawad, forgiving. The essence of love is forgiveness. Alam po natin bilang tao, we are not exempted to commit mistakes. It is by nature that man commits mistake. Sabi nga ni Shakespeare, to err is human, to forgive divine. By the very nature, tayo po ay nagkakasala. At talagang nilikha din ng Diyos bilang naturalisa sa tao ang magkasala. Bakit po? Nilikha ng Diyos by nature. Man is prone to commit mistake. Sapagkat ang pagkakamali po ay paraan upang tayo ay matuto at manindigan na iwasan muli ang ating pagkakamali.
ito ang paraan upang sa tuwi-tuwi na kailanganin natin ang Diyos, tawagin natin upang tayo ay bigyan ng lakas na maiwasan muli ang pagkakamali na minsan na nagawa natin sa ating buhay. Mahirap, kaya nga sa tuwi-tuwi na kailangan ang pakikipag-usap sa may kapal sa pamamagitan ng panalangin upang tayo ay lalong lumakas na maiwasan na muli ang mga pagkakamali natin sa ating buhay. So ang ibig po sabihin mga kapatid, sa tuwi-tuwi na ay maging handa po tayo na maging mapagpatawad sa anumang pagkakamali ng ating kapwa sa buhay natin. Hindi po tayo dapat magtanim ng galit sapagkat ang galit ay kasalungan ng pagmamahal. It is the opposite of love. Ang tunay na nagmamahal ay handang magpatawad sa kanyang minamahal, gaano man kalaki ang pagkakamali nito. At paulit-ulit man yung pagkakamali na yan, ay paulit-ulit din dapat ang ating pagpapatawad sa kanya. Bakit? Sapagkat mahal natin siya. Hindi po nangangahulugan that we tolerate his mistakes o tinotolerate natin siya, hinahayaan natin siya na paulit-ulit na magkamali dahil paulit-ulit naman natin siyang patatawarin. Hindi po, sapagkat sa bawat pagkakamali niya na kung saan ito ay pinatatawad natin, kaagapay din ang pangangaral at paggabay sa kanya na sana'y hindi na siya muling magkamali sa kanyang buhay, sapagkat ayaw natin na ating minamahal ay lagi nagkakamali. Hindi po nangangahulugan na dahil paulit-ulit natin siya pinatatawad, iyon ay pagkukonsenti sa kanya na siya ay muling magkamali. Hindi po. Ang sinasabi natin dito, kung mahal natin ang isang tao, anuman ang kanyang pagkakamali, kaya nating patawarin. At gaano man karami o gaano, kahit paulit-ulit yung pagkakamali na yan, handa pa rin tayong patawarin sapagkat ang esensya ng pagmamahal ay pagpapatawad. Ngunit upang maiwasan niya ang muling magkamali ng paulit-ulit, tulungan din po natin na gabayan siya upang sa gayon hindi na niya maulit ang mga pagkakamali na yan. Katulad din po naman ang pagkakamali ng tao sa Diyos ay walang hanggang pagpapatawad ng Diyos kung makikita po niya na tayo ay sincero sa paghingi ng tawad. Paano po may pakikita natin ang sinserong paghingi ng tawad sa Diyos? Sa pamamagitan po ng pagsisikap na hindi na muling maulit ang pagkakamali na yan. At kung maulit man sapagkat tayo ay tao lamang, hindi rin po tayo magsasawa ng paghingi ng tawad sa Kanya. Sapagkat ang Diyos bilang pagmamahal ay hindi po maramot sa Kanyang pagbibigay ng pagpapatawad sa sino man na sinserong humihingi ng tawad sa Kanya. At ang sinserong paghingi ng tawad na yan ay sa pamamagitan ng sinserong pag-iwas na muli maiwasan na hindi na o na muling maiwasan ang paulit-ulit na pagkakamali na yan. So mga kapatid,
ang atin pong sinasabi, there can be no love without forgiveness. At anuman po kalaki yung pagkakamali na yan, kahit yan ay paulit-ulit, huwag po tayong magsasawa na humingi ng tawad sa Kanya. At rest assured, tayo po ay patatawarin. Provided of course that we are sincerely committing ourselves to avoid as much as possible to commit the same mistakes or sins. Pansamantala po mga kapatid, wakasan natin ang ating talakayan ngayong umaga. Marami pong salamat.